Nagbabalik ang PTB Balita Ngayon. Muling nag-ikot sa mga pampublikong ospital ang Department of Health bilang paghahanda pa rin sa pagsalubong sa bagong taon mamaya. Alamin natin ang detalye live mula kay Noel Talakay. Noel? Rod, ilang oras na lang magbabagong taon na, kaya naman tiniyak ng Department of Health o DOH ang kahandaan ng mga hospital sa pagresponde doon sa mga firecracker-related incidents mamaya sa pagsalubong ng bagong taon. Sa ikalawang araw ng Iwas Paputok Hospital Rounds o ng DOH, Hospital Preparedness and Response Rounds, binisita ang ilang ospital ng DOH, ang Las Piñas General Hospital, Pasig City General Hospital at Philippine General Hospital. Sa kanilang pag-ikot, Rod, pinakita dito na handa na ang kanilang mga doktor, emergency room, hospital beds at mga material at instrument tulad na lang ng lagari para sa mga injured na buto. Para na sa ganon ay mabigyan ng mga mahalagang mensahe ang ating mga kababayan at hindi na po tumaas ang bilang ng mga nagkakaroon ng injury dahil sa mga paputok. Rod, ayon sa DOH, sa datos nila, tumaas ang bilang ng mga firecracker-related injuries sa bansa. Karamihan dito ay mga taga-National Capital Region o NCR. Batay sa kanilang tala, mas tumaas ang bilang ng mga nabiktima ng paputok sa NCR nitong nakarang taon kung saan umabot ito na mahigit 300 individual kumpara noong 2021. Sa kasalukuyan, Rod, mayroon ng 115 katao ang biktima ng paputok simula nag-monitor ang DOH nitong noong December 21. We are more open this year, so more businesses are open this year. So that's mas mataas ang access, so higher access to all of these commodities. People are raring to celebrate it how they've always celebrated the New Year's, which is, yun na nga, merong mga fireworks. Rod, ayon naman sa Philippine General Hospital o PGH, kanilang nakita na mas marami ang mga batang nabibiktima ng mga paputok at karamihan sa kanila ay nanonood lang o hindi mismo nagsisinde ng paputok. Kaya naman panawagan ng PGH sa mga magulang that parents should be participant. No? Dapat makilahok ang mga magulang, ang mga nakakatandang mga kamag-anak sa pag-control ng mga bata. Panunood lang pwedeng ma-injure. Payo naman ng mga medical experts sa publiko na hugasan lang ang mga sugat ng dahil sa paputok o agad na lumapit sa pinakamalapit na health center para mabigyan ng anti-tetanus injection. Mayroon ding hotline ng DOH na pwedeng tawagan sa oras ng mga emergency ngayong pagsalubong ng 2024. Hinikayat din ng DOH ang publiko na sa halip na paputok, gumamit na lang ng turutot. Maliban dyan, Rod, sa mga firecrackers-related injuries, kasama rin sa binabantayan nila ay yung mga insidente tulad na lang ng mga vehicular accident. Kaya naman pinapayo rin ng DOH na iwasan yung pag-inom o malasing o mag-drive habang lasing. At binabantayan din nila yung iba pang mga insidente na maitatala o maisusugod sa ospital sa oras ng bagong taon. Ito ay kasama dito ang mga inatake sa puso o kahit ano pang katulad din ng stroke. Rod? Maraming salamat at Happy New Year sa iyo, Noel Talakay. Bukas na sa publiko ang bagong daycare center at breastfeeding area sa loob ng head office ng Bureau of Immigration sa Intramuros. Inilunsad ang proyekto sa ilalim ng Gender and Development o GAD program ng ahensya at pinasinayaan noong December 12. Layunin nito ang pagsusulong ng maternal health at mga patakarang family-friendly sa isang work environment. Kumpleto ang pasilidad na may lugar para sa breastfeeding mothers at play area para sa mga bata. Bukas ito hindi lang para sa mga empleyado ng Bureau of Immigration kundi maging sa mga bibisitang may transaksyon sa ahensya. At yan ang mga balita sa oras na ito mula sa mga bumubuo ng PTB Balita Ngayon at ang inyong People's Television Network. Naway salubungin kayo ng isang masagana at mapayapang bagong taon. Ako si Rod Lagusad, magandang hapon.